Magandang tanghali mga kapatid. Hinahangaan ko ang kapasyahan ni Pastor Acosta. Ang magkaroon ka ng ilang operasyon sa puso at nasitahan ka ng mga dalubhasan doktor na ito iyong iinumin. At ito iyong talikuran, maselang desisyon. Hindi yun basta-basta. Pero ako naniniwala, ang Diyos ay mas mabuting doktor kaysa kanino man. Ang atin lamang idalangin, para po kay Pastor Acosta, kanya lalong makita ang saktong kaparaanan ng pag-aalaga ng katawan at maging consistent sa paglago. Dahil doon, tiyak ang kagalingan, Pastor. Ang isang gusto kong ibigay na paliwanag ngayon, yung nutrition, Pastor, eat the right kind of food at the right time and the right amount. Sa ating lahat, mamaya, ay babiyahe pa uwi. Tanghalian tayo ng alauna yung medya, tanghalian tayo. Kung pupunta pa sa falls, o may konting kapaguran. Habang nagbabiyahe tayo pa uwi, baka ay meron diyang ilang sasakyan na may dalawang pagkain baon itong nakaraang pagpunta rito, o kaya may makikitang kainan sa daan. Posible yan. Kasi yung ating laman ng isip noon, hindi pa naaalis, dyan pa rin yan. Yung impulses, yung mga, masarap yung buting yun masarap yung pagkain yun Bago tayo umalis, decide na kayo. Kakain uli ako mamaya, 6:00 sa bahay. You have the plan already. 6:00 sa bahay. Ano kakainin ko doon? Daan mo na ako ng palengke, bili ako ng lettuce, bili ako ng oatmeal, bili ako ng ganito. Kasi kapag wala kang advance na plano, tataluhin ka ng kaaway. Kapag dumating ka sa bahay at meron ng high na iyong pamilya, sasalo ka na sa kanila. We have to be advanced. We have to be advanced. So plan ahead. Kagabi, noong Lunes ng gabi, sabi ko, Han, matagal na kita pinapakausapan na meron tayong kompletong plano sa kitchen. Well, I'm talking about this, Pastor, because of the inspiration I received from this event. I was so much inspired with the truth I've heard and with the practice I've experienced. Thank you very much, Pastor Goli at sa pamilyang Malinay. Sabi ko, Han, ako na lang kaya gumawa ng mga menu. Sabi naman niya, hindi, puro tayo. Pero nung Lunes na gabi, nag-apply ako ng ilang mga menu na gagawin yung pagkain araw-araw. Kasama yung prinsipyong eat at the right amount and at the right time. Pag hindi ka nagpasyal at the right time, mayat-maya kain ka. Mayat-maya kain ka. Pag may nag-alok sa'yo, kain ka. Hanggang sa mga sa buong maghapon, nakapito kang kain. Labag na yon. Pastor, ingatan mo yon. 3 beses lamang kain sa araw-araw. Kasi I want to support him with this decision for God's glory. Tama yun. At ako yung titinang pastor bilang isang kapatid sa ating opisina. I'll keep on reminding you to help you to sustain that decision coming from the Lord. And you will help me also. You will help me also. Now, kahapon, nag-video ako. I talked to my children. Sa bahay po, kami ni Mrs. hindi na kain ng karne at yung aming bunsong babae. Yung aming bunsong babae ay hindi nakatigim ng karne. At yung isda, ayaw na rin niyang kainin. Okay, nauna pa sa amin ni Mrs. Ako po ay, kapag kaya kong panagupay ng isda, hindi ako kumakain. Lalo sa office, ayaw ko kumain ng isda. Gusto ko paglabanan. I want to be an example sa office. Pero bisa-bisa na patigil pa ng isda. But yesterday, we decided, hindi na kami kakain ng isda ni Mrs. Alam niyo ba, sa opisina ay marami akong kalungkutan at ako'y nagigilty. Bakit? May laro ang mga ministro. Usapan niya, sino bibili ng kambing, sino magkakatay ng kambing. Lagi may kambing yan. It made me guilty because, bakit Panginoon ang hina ko magpaliwanag? Bakit kulang ako sa palaala? Bakit hindi mo ba ako nagagamit na makumpisi silang lahat o pasabihin huwag na magkarne? It made me guilty. Kasi tungkulin ko yun galing sa Panginoon Diyos. I'm glad that our President, Pastor Pactayan, he is also trying hard, his best, to be vegetarian. Pero naka mamagsak. So we have to pray for each other. Now I talked to my sons. I sent video to them yesterday. I told them, mga anak, tayo na may mga anak ng Diyos at ang Panginoon ng ating hari.
It's time to grow in listening to His words and obeying His truth. Now, kami nasa seminar about health, mga anak. Ito ang aming nakapakinggan. Ako'y may request. Kasi ikinumpare namin yung truth about health doon sa ating refrigerator. Ini-imagine ko yung laman nung umalis kami. May chocolates. Though, ang inyo pong lingkod ay almost 1 year na nagpasyang hindi kumain ng chocolate, hindi kumain ng ice cream, hindi kumain ng keso, at saka ng pizza. Yung pizza na keso, may keso. I don't eat cakes anymore. I don't eat chocolates. I don't eat cheese and cake and pizza. Na may mga and ice cream. I don't eat ice cream anymore. For almost 1 year now. And God is helping me to do that. Mayroong chocolate sa cake. Mayroong Tetra Pak. Na Diyos yung anak ko. Kasi yung aming refrigerator ako bili. Malaki. Sabi ko kay Miss, tayo bibili namin ang refrigerator. Para pag may mga usong prutas na mura, naka-stock dyan at naka-frozen. Naka-frozen. Puno. Yung mga nung unang bili. Yung mga sumunod araw na medyo na luwag-luwag na rin. Yung anak ko naman, na medyo influensyado ng ibang mga bagay, bumili agad ng mga Tetra Pak juice. Wala ikang iinom niyan. Puno yung isang side. Hindi kay display. Sabi ko, display, hindi parang pinapahili pa yung mga hindi magandang inumin. Meron pang ilang mga pagkain doon na hindi pwede. Sabi ko, anak, we compared our refrigerator, the standard of health of God, madaming pagkain dapat alisin. Doon, mas marami yung mabuting pagkain doon. So we will remove those. Sabi ko kay Mrs., hindi bibigay sa mga tao, hindi tatapon. Ay, sayang, pero tatapon. Paano yung sigarilyo, hindi mo pwedeng ibigay sa kamag-anak mo, sigarilyo eh. Di ba? May isang Adventista, nabigyan ng Adventista, ay may tindahan, may alcohol at saka may sigarilyo, hindi niya ibinigay. Ipinupo niya yung alcohol sa lupa, yung alcohol tinapon niya, yung sigarilyo tinapon niya. Kasi ba't may papagamit sa iba? Tatapon yung chocolate. Walang nanghihingi sa inyo. Tatapon mo na, madami chocolate talaga. Okay. Yung Tetra Pak juice, tatapon. And then, sabi ko sa mga anak ko, simula ngayon ating hilingin sa Panginoon Diyos. Hindi ko sinabi, simula ngayon, ito mangyayari. No. Hilingin sa Panginoon. Kasi ang pagtulad po sa Kanya, it comes from the Lord. The power to obey His word comes from Him. So, ipanalangin sa Panginoon na ang ating ilalagay sa ref ay yung makatutulong sa kalusugan. Okay. When we say food, it should be something that will sustain health and prolong life. Why eat the food that will surely give you sickness? It's not food from the Lord. And I will try to review it again to you, the things I openly mentioned. Masyado nang pinadilim ng diablo ang isipan natin. Kahit mga Adventista. Anong okasyon ang huli ninyong pinuntahan? Di ba sa table, na ano yung karning baka, karning manok, karning kambing, leche flan, fruit salad, ice cream, cake, chocolates, yung synthetic na inumin, all of those are food items not coming from the suggestion of the Lord. Di ba? Oo nga, hindi ka kumakain ng baboy. Hindi ka kumakain ng pusit. Pero yung pagkain na andoon, still, magbibigay ng sakit sa ating katawan at wala ni isang pagkain na pampalusog. Di ba mga kapatid? Doon ko nakita yung liwanag na binamagit ni Brother Gadiel. Kasi nga naman, nasa ating 28 fundamental doctrines na we have to abstain from unclean food. Meaning, doon sa mga hayop na may hati ang badbak ng munguya, you need not to abstain. Kasi abstain from the unclean food. Yun ang ating doktrina. Parang in effect, sinasuggest, you cannot abstain from healthy animals. From the clean ones. Tama yung term ni Sister Elsie. From the clean ones. There is that suggestion dun sa ating doktrina. Paano na ngayon yung light na ibinigay sa Health Reform Message? Magkakontra sila halos. Hindi naman ibig sabihin ay fully ako ay makikipag-debate na sa ating mga church leaders. I don't know yet the debates
na nangyari sa ating church nung ginagawa yung doctrine na yun. But that would signal to me na I have to inquire sa ating church about that doctrine. Sa Councils on Diets and Foods, sabi rito, by departing from the plan divinely appointed for their diet, there is pertaining to Israelites. By departing from the plan divinely appointed for their diet, and we are now the spiritual Israelites. Yung divine diet na ibigay ng Diyos ay yung Genesis 1:29, di ba? By departing to that divine diet, the Israelites suffered great loss. Ano pa? They desired a plus diet and they reaped its results. Ano nangyari? Anong resulta? They did not reach God's ideal of character and they did not fulfill His purpose. Aba, mga kapatid, hindi naabot ng mga Israelita yung ideal na ugali na gusto sanang maabot ng Diyos nila. Kaya nga lamang, yung pagkain ng karne ang dahilan kaya hindi nila abot yung pamantayan na maabot. Malungkot yun. Now, if we will continue eat yung may biyak, ampa at may hati at dumunguya, hindi natin maabot ang pamantayan ng Panginoon Diyos sa ugali. Katunayan, ang sabi ni Jesus ay, kapag napanagumpayan mo ang tukso sa panlasa, lahat ng tukso, kaya mo lang panagumpayan. Kaya inaakit tayo ng Panginoon Diyos na maging mananagumpay. But we cannot do that alone by our own selves. We need a power outside of ourselves. Power coming from the Lord. Now, tatlo ng institusyon na matitibay ang napuntahan ko tungkol sa ganitong bagay. Una ay yung kay Sister Huridico ng Lumban, Laguna. Sister Helen Huridico, ano ninyo? Ako'y pabalik-balik doon, may dalang mga pasyente, mga cancer patients. Gumagaling. At ngayon, ang pinakahuli kong naisama doon si Brother Robert Aviles na umiiyak sa akin, Pastor, tulungan mo ako, nung mahirap pa sila, ha? Ako'y may gallstone. Ang Mary Mediatrix Hospital ay humihingi ng 110,000 para matanggal yung gallstone. Wala kaming pera, sabi niya, napakasakit, gusto ko patanggal. Sabi ko, wala rin akong pera, pero may alam akong gamot. Ano yun? Sasama kita, kasi dahil nurinig ko. Sige, ay di punta, hindi na nga ako kasama eh. Akin lang i-address sa kanya. Lukman. Pagpunta niya doon, nag-10 days straight siya doon. But on the 6th day, lumabas na yung gallstone niya. Labas. At kanyang ibinutel niya, nagpunto sa Mary Mediatrix, Doc, wala na akong gallstone. Ha? Pati nga ang tiyan mo, kung ano yung operasyon. Tinaas, walang operasyon na, ano nangyari? Ito ho ba yun? Oo, yan nga, ano ginawa mo? Abay, apple juice naman sila. Apple juice therapy ho. Ay, sino na-amay yung doktor, pero hindi na siya pinansin. Kasi kontra yun sa kailang hanap buhay, pagdiling ko. Bunga noon na inspired yung asawa, Sister Luisa, di ba kanila niya? Nag-aral siya ng naturopathy. Mastering on gallstone. Kaya sa taas ng kanyang pharmacy, may pharmacy naman sila. Negosyo nila. Taas ng pharmacy, tayo ng clinic, majoring on gallstone removal as per experience of her husband. And they became successful with that. Madami nagpapagamot ng gallstone removal, gumaling. Sabi niya, Pastor, paano mo ito palawakin ka agad? May isang barangay tanong na nanghihingi ng tulong. Paghi pong tulong para po kayo maoperahan. One barangay tanong is asking for help, financial support, because he has this gallstone and he needs to be operated. He doesn't have money, so he's asking for help. Sabi ni Sister Luisa, no problem. Get inside my clinic. We will remove that gallstone. Ginamot nila. 4 days. Remove yung gallstone. And then that barangay tanod shout in his loudest voice sa barangay, pinagaling yung gallstone ko. Paglipas ng ilang araw dahil pupunta pasyente sa kanyang clinic. So, yun mga kapatid. Now, to close my short talk. Short nga ba? To close this talk this afternoon, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat at pupuri sa Panginoon Diyos na may mga taong tumutugon ng masidhing pagtugon
sa kanyang panawagan na tumulong sa mga tao upang magamot sa karamdaman. At may mga taong masyadong malinaw sa kanilang isipan yung detalye ng pagsunod upang ang sakit ay mapagaling. Hindi lamang para sa kanilang sarili o sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi extended sa lahat ng tao na gusto ng kanilang paglilingkod. Isa ito sa bulwarte ng Panginoon Diyos. Itong lugar na ito. This is one of the bulwark of God's kingdom here in the Philippines, here in this planet Earth. Ang Diyos ay sino bang pupunta dito, pupurihin nga Panginoon Diyos dahil sa kanyang karunungan. Huwag na kayong masyadong magulat doon sa binanggit ni Brother Gadjen. Aking inuunawa na out of His love for God's truth, kaya siya galit sa maling paniniwala, sa alam niyang maling paniniwala. You know, you cannot really love what is truth if you don't know how to hate what is evil. But you don't hate the person, just the thinking at saka yung wrong practice. Yeah. We can only truly love the truth if we hate what is not untrue or evil or falsity. Talagang ang Diyos ang ang doktor na walang kapantay. I don't want to compare Him to others. Siya ang nag-iisang doktor, totoong doktor. Ako ngayon nangingiti, minsan napapailing pag napunta ng ating mga pagamutan. Nakalagay doon sa dingding yung picture ni Jesus, may bitbit na may sakit. Nakalagay doon ay the only true healer or the great physician. Pero yung kanyang resetang New Start, di ba binibigay? Ang reseta ay iba. Di ba? Nakakahiya sa Panginoon Diyos. Ginagamot ang mga pasyente, ang reseta ay yung mga synthetic drugs. Pero yung reseta niya na New Start, na sadyang totoo, imagine si Brother William, may panahi na matigas na matibay sa kanyang bituka. Sumasakit na ang kanyang tiyan. We don't know kung ilang araw na yun doon. 6 months na yun doon sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, nag-intanggal na sa bituka, hindi siya maalis, dumikit na siya. Pumulupot sa vila, yung kaya na paste, bunga ng mga tabag ng kain, pumisa siya. But it caused him pain. So, sa doktor, siyempre, ay tingnan natin kung bakit may pain. Pag sinilip, 40 mil. Pag nakitang mayroong panahi, o baka hindi pa makita kasi balot ng green. Balot na parang lumot-lumot, baka hindi makita panahi. Now, in case na makita, sasabihin ng tubig, operahin natin yan. There is no way na ating makuha yan, kundi operahin. Sabihin natin 200,000. That's 240,000. Pero ang 240,000, isang taon mo kayo na mawala. Isang buwan ka nakapahinga, sinulatan ka. Ikaw makasurvive. Ikaw hindi makasurvive. Patay. Kawawa naman. Pero it is a matter of 3 days cleansing, using the prescription of the Lord on how to take care of the body. You see, that sinulit came out naturally. And not only that, brother, those sickness that is gradually developing in your heart, developing in your pancreas, in your kidney, everything, gradually, it was being removed because of that practice. Kaya I would advise you that when you go to Korea, I don't know when, but you said you're going to Korea for work, please always be reminded and try to recall the principles of good health. New Start, nutrition, right kind of food, right amount, at the right time. It will help. It will help. Those alcohol, mga alak, ay siyempre sa mga bansa, medyo malungkot. May mga kaibigan Katoliko, aalokin ka mga yan. Ask power from the Lord. Lord, help me. You are my creator. You know my body. You told me that alcohol is not good. Please help me na maiwasan yung alcohol. He will give you power. And you will become the healthiest person you can be for God's glory. For God's glory. Amen. Praise the Lord. Okay, so tapos-tapusan po, mga kapatid, kapag tayong lahat ay nag-subscribe sa idea ng health ng New Start, dadami tayo sa Cavite. Lalakas ang kapangyarihan ng Diyos sa lugar na yon. Ang influensya ng langit ay titingkat. At malayan ninyo, alam ko naman yung ating mga ministro, they believe in our prophetess. They believe. Only that, kagaya natin, may ilang mga kahinangan. We have to help each other to grow in Jesus' knowledge and wisdom.
So tayong lahat maging promoters ng health. Kanina nagtay sa akin, Sister Ben, Pastor, 34 na po ang sasama sa second batch. O may 34 na Pastor, second batch, sa May 3rd week. May 3rd week. And so we are praying that they will be as appreciative as we are pag dumalo sila. Kapag nakinig sila. At maging desidido din na ipamuhay ang prinsipyo galing sa Panginoon. Yun lang po at maraming salamat.